Magandang araw at magandang gabi mga kananay. Gabi na nga na mga oras na ito at parang nga kami kakong naglilihi ng lagay na ito. Paano nga naman ay gabing-gabi na nga ito at nagluluto pa rin nga kami. Ilang araw na nga ako kakong parang kasarap kako na nga ng inangit. Kaya heto at pagbigyan ng lihi at baka naman hindi makompleto, char. Heto nga at sabi ng asawa ko ay kumuha nga raw ako ng inyog at siya na nga raw ang magkakayod at siya na nga rin daw ang bahalang magluto. Basta tuturo ko nga lang daw sa kanya kung paano nga ang gagawin. Marunong at masarap nga rin magluto itong asawa ko kaya naman sabi ko sige siya na nga magluto. Gustong gusto ko nga rin kapag nagluluto nga rin siya at dahil nga masarap nga din at bukod pa nga roon ay nakakapagpahinga pa nga ako. Sa pagluluto nga ng inangit ay kailangan nga ay maraming gata dahil yun na nga ang pinakapang tutubig natin at hindi na nga natin siya dadagdagan ng tubig. Kaya nga at sabi ko nga sa asawa ko ay pigain niya nga mabuti para mas maraming gata ang lumabas at hindi na nga kako kami magdadagdag ng tubig at hindi na rin kami magpapangalawang gata dahil yan na mismo kung ano yung magagata niya ay yun na ang aming pangtutubig. Kaya ang kako nga ay kailangan mapigaan niya mabuti. Naghahanap pa nga siya dyan kanina ng pangsalaan at sabi ko nga ay wala nga kaming pangsala. Buti na lang nga ay may nahiram ako doong kala nanay. At Disney Princess nga ang lagay natin ngayon mga kananay. Tamang video-video lang dito sa Gedli habang nagpipiga nga naman itong aking asawa. Pinakakapigaan niya na itong mabuti. Biniro ko pa nga siya dyan na sabi ko pagkaganyan nga naman ang pagkakapigay bakit nga hindi lalabas yung gata. Ito nga nung mapigaan nga niya ay sinala na nga niya at inilidiniretso na nga din niya yung gata dito sa kawalit. Dito na nga rin namin isasalang. Ang sabi ko nga ay medyo marami nga rin itong napigaan niyang gata. Pinagkapiga-piga pa nga niyang mabuti at ang kako nga ay pinaghusayan mo talaga mabuting pigaan. Ang akala ko nga ay tapos na siya magpiga dyan pero hindi pa pala siya natatapos dahil pipigaan niya pa pala yan nasa salaan na iyan. At eto nga natapos na nga siyang magpiga ng inyog at maggata at medyo marami din talaga itong napiga niya at saktong-sakto na harang dito sa pagluluto nga namin. Talagang hindi na nga namin kakailanganin ng magdagdag pa ng tubig o kaya naman ay magpiga pa ng pangalawang gata. At eto pagkatapos nga naming magataan at mapigaan ay isasalang na nga namin dito sa kalan. Hihintayin nga lang natin kumulo yan bago nga natin ilagay yung malagkit. At habang naghihintay nga na kumulo yung gata ay nagkaod na nga rin ako ng ilang tasa lang naman na maliit na malagkit. Medyo matagal na rin talaga itong malagkit na ito dito sa amin. Binigay nga ito noon pang bago magundas noon, nakaraang taon. Ngayon nga lang mailuluto at ngayon nga lang naalalang magluto. At habang nagluluto nga kami, itong mga batuta nga na ito ay kanina pa iyak ng iyak kaya naman pinagtigisahan na nga namin. At kapag nagluluto nga ako ng inangit ay dito pa lang sa gata ay naglalagay na nga ako ng asin para matunaw na. At sa ganyang paraan nga ay makokontrol ko nga din yung lasa o yung alat ng nilulutong inangit. Kapag naglagay ka kasi ng asin kapag ka may bigas na ay mahihirapan nga itong tunawin at minsan nga ay mag-uumpok-umpok lang o isang parte lang yung may asin at yung ibang parte nga ay wala na ang lasa at wala na ang asin dahil nga sa isang parte ay nagsama-sama na yung doon yung asin. Paminsan-minsan nga din ay dapat hahalu-haluin natin itong ating nakasalang na gata para hindi nga magbuo-buo yung gata o maging latek. At pag ganyan kumukulo na nga ay ilalagay na nga natin itong ating malagkit na bigas. Hindi nga mabilis itong ama niya na maglagay nitong malagkit dito sa kawali dahil nga itong batang ito ay nakaakyabit na naman nga sa ama. Hindi nga magpababa at gusto'y nakakarga lang sa ama. At pagkatapos nga natin ilagay yung malagkit na bigas ay hahalu-haluin na nga natin ito hanggang sa matuyo-tuyo o matuyuan siya sa gata. Kapag ganyan nga nailagay na natin yung malagkit sa gata ay kailangan nga ay hindi mo titigilan ng paghahalo para hindi dumikit sa kawali at hindi maging tutong. Ang pagluluto nga ng inangit ay medyo matrabaho din lalo na nga dito sa umpisa pa lang. Sa pagkakayod pa lang at paghahanda nga ng kakailanganin ay matrabaho na nga. Lalo pa nga pagkaganyang ihahalo-haluin mo na nga dito sa bigas. Pero kapag naibaliktad na nga natin at nag-iin-in na lang ay mas madali na lang at naghihintay na lang tayo. Malakas at mainit nga dito sa harap ng kalang kaya pinagilid nga niya ako dito sa gilid. Pasensya na nga kayo dito sa ingay at gulo ng mga kambal dahil nga hindi na naman sila magpakali at hindi na naman manahimik sa isang tabi. Lagi nga ganyan yung mga kambal na yan kung kailan nga ako nag-e-edit
kung kailan nga ako nagbibideo ay dun sila nakikisabay ng gulo at iyakan ng mga yan. Rinig na rinig nyo nga at nangingibabaw ang kanilang mga boses. Sa pagkakataon nga na yan ay malapit-lapit na nga ding matuyuan itong ating malagkit. Dire-diretso lang ang ating paghahalo hanggang sa tuluyan na nga itong matuyuan. Ito nga nung matuyuan na nga sa gata itong ating malagkit ay isasalin naman muna natin sa isang lalagyan at tatanggalin natin dito sa kawali. At dahil nga kakanin ito ay kailanganin nga natin dito na syempre ng dahon ng saging. Ito nga at gabing-gabi na nga ay kukuha pa rin kami ng dahon ng saging. Akala mo nga kami maraming kukuhanin, isang pamilya na nga kaming kumuha dito na nagtulong-tulong. 2 pirasong kaputol lang naman ang dahon ng saging yung aming kinuha at hindi naman kailangan nga na marami dahil kakaunti lang din naman itong aming iluluto. Ito nga at bago nga namin gamitin ay pinupunasan pa nga ng asawa ko at tatanggalin na nga niya dito sa may pinakang dahon niya. Pipilasin o hahati-hatiin lang din natin ito sa maliliit na parte para tamang-tama at kasyang-kasya lang sa kawali nga na gagamitin natin. Ito nga at natapusan na nga niyang pilasin itong mga dahon ng saging at inaayos na nga niya dito sa kawali bago nga natin isalang itong malagkit dito sa may kawali. Pero bago nga namin gamitin itong dahon ng saging at inilagay sa kawali ay pinadaan nga muna namin sa apoy o isinalad namin dito sa may apoy. Sa paglalagay naman ng dahon ng saging dito sa kawali ay kailangan lang na hindi masyadong manipis at hindi rin naman masyadong makapal. Dahil kung manipis nga ang pagkakalagay mo ng dahon ng saging ay baka naman mabigla yung pagkakaluto at baka kalabasan nga nun ay hindi masyadong luto at hindi maganda yung pagkakaluto. At kung makapal naman ang pagkakalagay mo ng dahon ng saging ay baka naman hindi mo mapagtutong o hindi maganda yung dahil masarap nga sa inangit ay yung may tutong siya sa ilalim. Ang naayos na nga ng asawa ko yung patas ng dahon ng saging sa kawali ay nilagay niya na nga itong mga malagkit. At nung mailagay niya na nga yung malagkit dito sa kawali ay aayusin din niya itong pagkakalagay o pinakaibabaw nitong. At nang maayos nga niya itong pinakang ibabaw ay di tatakpan naman na at syempre papaibabawan at lalagyan din nga ito sa ibabaw ng dahon ng saging para mainit maluto nga itong mabuti itong ating niluluto. Medyo kinapos pa nga itong dahon ng saging na pang ibabaw niya kaya naman nilagyan niya pa ng kaunti at isang kapiras nitong dahon ng saging. At kapag ganyang naayos na nga itong dahon ng saging ay tatakpan naman natin ng pinakatakip dito sa kawali. Pinakaayos-ayos pa nga niya itong dahon ng saging dahil kailangan nga dito ay walang sisingaw na konting malagkit dahil baka nga hindi mainiin mabuti kapag hindi nga natakpan ng dahon ng saging. Bukod pa nga doon ay kailangan din nga din itong takip ng kawali para naman hindi na talaga sisingaw. At kapag ganyang nakasalang na nga ay hindi na nga matrabaho dahil aapoy-apoyan na lang natin at hihintay na nga lang natin yan na mag-in-in o matutong yung ilalim. Pero kailangan nga sa pag-aapoy niyan ay hindi na nga masyadong malakas at alalay na lang din sa paglalagay ng apoy para hindi naman din masunog o mabigla yung ating pagkakaluto. At nung medyo nagtagal-tagal nga ay tinignan na nga namin kung pwede na bang baliktad at kung may tutong na nga yung pinakang ilalim niya. Pero pagtingin nga namin ay hindi pa nga siya nagtututong kaya naman tatakpan ulit namin at hihintay-hintayin pa namin ng kaunti hanggang sa magtutong na nga siya. Ito nga ang kasarapan kapag meron kang stock na malagkit na kahit nga anong oras at kahit paggabi ay pwede ka lang magluto kahit anong oras mo gustuhin. Dati-rati pa talaga ay hindi talaga ako nagpapawala ng malagkit dito sa bahay dahil kahit papano ay pwede mo lang ngayon iluto kapag wala kang ulam. Luluto ka lang ng champurado, ginatang mais o kaya naman ay ginatang munggo at masarap na nga din na panglugaw. At alin man doon ang iyong lutuin ay masarap ng pangmeryenda at pangkain. At pagkatingin nga namin ay ito pwede na at may tutong na nga itong pinakang ilalim kaya naman ginugupitan niya na tinuhulmahan niya ng dahon ng saging sa pang ibabaw bago nga namin baliktarin. Sa pagbabaliktad lang ay medyo challenging lang talaga. Kaya kung gusto mong mas pabilis nga ang iyong pagbabaliktad ay kailangan meron ka mga plangganitang maliliit o planggana para mas mabilis at madali nga tayo magbaliktad nito. Makikita ko nga sana itong kung gaano katong yung tutong at gaano kaganda itong pagkakaluto nitong ating inangit. Kaso nga sabi ng asawa ko ay baka nga magulo itong pagkakaibabaw at dahon ng saging. Kaya mamaya ko na lang papakita sa inyo. Ibabaliktad niya nga ulit sa isang plangganita itong ating inangit para kung mabila sa isang side na hindi pa nga luto. At kapag ganyang na-side na nga natin dito sa parteng hindi pa nga luto ay saka naman natin itataklob yung kawali at ibabaliktad para naman yun ang umilalim dito sa ating kawali. At kapag ganyan na ibaliktad na natin ay isasalang ulit natin dito sa ating kalan. At same lang ng ganun sa kaninang proseso ay aapoy-apoy lang din natin sa mahinang apoy at
At hihintayin lang ulit natin na magtutunga din itong ilalim. Hindi na rin siya masyadong matagal na lulutuin at hihintayin dahil nga in naman na at patututungin na lang natin yung pinakang ilalim nito. At eto nga maya-maya lang ng konti ay tinignan na nga namin kung po pwede na ba at may tutong na rin ba itong ilalim. Kung naaamoy nyo nga lang yan mga kananay sa oras na yan ay talagang matatakam at mapapaluto din kayo. Dahil sa amoy pa nga lang ay talagang napakabango at masasabi mo nga na mukhang napakasarap. Dagdag mo pa nga yung tutong niya na napakalutong. At pagtingin nga ng asawa ko dito sa ilalim ay meron na nga tutong. Kaya po pwede na nga nating hanguin yan. Napakaganda nga ng kanyang pagkakaluto. Tingnan nyo nga naman mga kananay kung gaano kasarap ito. Tsura pa nga lang talaga nito ay mukhang napakasarap na niya. Tamang-tama lang din pagkakaluto dahil hindi nga masyadong matutong at napakalutong nga ng tutong niya. Ito nga at hindi na namin napigilan at hindi na namin nahintay na lumamig itong inangit at sinabakan na nga naming mag-asawa. Kanina pa lang talaga nung iniin-in pa lang yan ay umaamoy na nga at hindi na nga namin mapigilan na matakam talaga. Kaya eto at nagtimpla na talaga ako ng kape at para may kapartner nga itong aming inangit. Nagpahiwa na nga din ako ng inangit at sabi ko nga ay kaunti lang yung hiwain pero sabi naman niya ay dagdagan na dahil dalawa nga kaming kakain. Tulog na nga rin ang mga bata ng mga oras na yan kaya dalawa na lang kaming gising at para na nga kaming nagde-date ng mga oras na yan. Ang kako nga ay advance na kaming nag-date ngayon. Ng mga oras nga na yan ay harapin pa lang ng Valentine's kaya ang kako ay nag-advance date na nga kaming dalawa. At ang sabi ko nga ay para na rin kaming nagde-date ng lagay na yan. At tamang-tama kako, advance date na natin ito para sa araw ng mga puso. Sa pagbabahala naman talaga minsan hindi naman kailangan gumastos na malaki at gumastos ka ng pagkamahal-mahal para lang mapasaya mo ang iyong minamahal. At kami namang mga babae hindi naman kami naghahangad ng pagkamahal-mahal o anumang magkarpong selebrasyon. Ang mahalaga nga lang sa amin ay naaalala nyo at naipapakita nyo kung gaano nyo kami kamahal. Simpleng attention at pagpapahalaga sa amin ay okay na yun sa amin. Sa akin nga ay okay na yung ganitong date para sa akin. Lalo na't naiintindihan ko rin naman na medyo gipit nga kami ngayon sa budget at hindi pa kakaya ng aming mga bulsa. At ang sabi ko nga sa asawa ko ay pasasaan at kung meron nakakamit na kaluwag-luwag ay bakit nga hindi kami magde-date sa labas at kung kaya na nga ay pwede na rin nga kaming manood ng sine o kahit ano pa mang gustuhin namin. Pero sa ngayon ay ganito na muna at simplihan na lang muna namin ang galawan. At siya nga pala mga kananay, yung iba nga palang nagluluto nitong mga inangit ay nilalagyan nila ng asukal kapag nagluluto sila. Pwede naman yung mga kananay pero ako nga ay mas gusto ko lang na asin nga ang ilalagay. Para sa akin nga kasi ay parang mas gusto ko at mas partner nga ng kape kapag asin lang yun nilagay. At tamang-tama nga din na may pansit kaming tira namin na ulam ng hapunan. Kaya nga sabi ko ay saktong-sakto merong partner tayong pansit dito sa ating kape at inangit. At eto nga, tignan nyo ay asawa ko kung gano'ng sarap na sarap sa ating inangit na niluto. Sinasabi nga dyan na hawak niya nga daw yung flashlight dahil wala nga kaming ilaw dito sa kusina. Hindi nga kasi namin napaistrilahan itong kusina namin ng ilaw. Kaya madilim pa talaga dito sa aming kusina at wala ngang ilaw. Sabi ko nga ay dapat bumili na lang kami ng kandila at nag-candlelight date na lang kaming dalawa. At habang kumakain kami dyan ay nagkukwentuhan at nagtatawanan nga kami na para bang ito nga ang aming pinaka-banding na mag-asawa. Sa dami nga ng trabaho naming mag-asawa sa araw ay hindi nga namin na pagtutuunan yung mga gatong panahon o oras. Kaya sa gabi na lang talaga ang oras namin. Kapag hindi pa nga kami inaantok at hindi pa nga kami makatulog at kahit noodles nga lang ang aming pagharapan ay okay na nga sa amin yun at nagkukwentuhan kami. Ay okay na nga sa amin yun at yun na pinaka-banding nga namin mag-asawa at date na rin kumbaga. Binibiro niya pa nga ako dyan na sabi nga niya ay ganda-ganda kong araw sa kuha niya at ang sabi ko naman nga ay parang nalaka ko kung niloloko mo. Sabi pa nga niya dyan ay ipakita ko nga raw kung gaano kasarap aming niluto. Napatawa na lang din ako talaga at eto pinakita ko na nga. Eto mga kananay, tignan nyo nga kung gaano kasarap itong aming niluto. At dahil tapos na nga kaming kumain ay sasarado ko na nga muna at tatakpan itong aming niluto para bukas ay pwede na at mas masarap na nga yan kapag malamig. At hanggang dito na lang muna mga kananay at kung nagustuhan nyo nga itong aking video at aking niluto ay huwag nyo kakalimutan mag-like at subscribe. At huwag nyo na rin akong kakalimutan i-follow sa aking Facebook page na Buhay Nanay at yun lang mga kananay, nawa ipagpalain tayo ng ating Panginoon at salamat sa inyong panonood.